Nay! O bakit? Nay! Ano naman ba yung ginawa ninyo? Ha? Bakit pinangunahan niyo na naman ako? Hindi kita maintindihan. Ano bang sinasabi mo, ha? Di ba sinabi ko naman po sa inyo na ayoko sa Maxim? Bakit nagdesisyon na naman kayo nang hindi pinapaalam sa akin? Para yun lang nagagalit ka na agad. Sino naman po ang hindi magagalit kung palagi niyo lang akong pinangungunahan? Para din naman sa'yo kaya ko yun ginawa. Mas maganda kasi kung sa Maxim ka makakapasok ng trabaho. Ayoko nga sabi doon. Halos lahat ng mga kakilala natin dun gustong makapasok. Ang swerte mo nga dahil nakapasok ka nang walang kahirap-hirap. Pero sinabi ko na nga pong ayoko. Pero sumigi pa rin kayo. Bakit ba kasi ayaw mo? Mabuti nga malakas ang backer mo Siya nga ang dahilan ko kung bakit ayoko magtrabaho doon. Tapos kayo naman ipinagsisiksikan ako doon. Ano ba kasi ang inaayawan mo kay Donald, ha? Mabait naman yung tao. At galing pa sa maayos na pamilya. Basta, ayoko sa kanya. Sana naman po, Nay, tigilan niyo na ang pakikialam ninyo. Matanda naman na po ako para magdesisyon para sa sarili ko. Lisette, ang dibdib ko naninikip na naman. Dalhin mo na ako sa ospital. Na naman? Bakit ba tuwing may sinasabi ako na hindi ninyo gusto, naninikip yung dibdib ninyo? Kung ayaw mong mawala ng ina, sumunod ka na lang sa akin. Dalhin mo na ako sa ospital dahil hindi ko na kaya. May mga magulang pa rin kahit matanda na ang anak nila. Gusto pa rin nilang silang nasusunod. Lagi nilang gustong pangunahan ng bawat desisyon. Kaya minsan hindi maiwasan ang pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Minsan pa nga humahantong pa sa mas malaking problema na may kinalaman sa kulam. Magandang araw, Miss Gwen. Ako po si Lisette, 30 years old at tubong Lucena. May gusto po akong ibahagi sa inyong channel para mapakinggan na rin ng mga kapwa ko taga-subaybay. Isang malaking karangalan po na mapili niyo ang aking sulat. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. I-like ang video at mag-comment sa ibaba. Malaking tulong po ang inyong suporta para maipagpatuloy po namin ang pagbabahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Panoorin niyo po ito hanggang dulo. At ngayon, ituloy natin ang kwento. Pambihira naman. Napag-usapan na natin noon pa lang sa kumpanya ka namin mag-a-apply para magkasama na tayo. Yun naman talaga ang gusto ko Kaya lang si nanay kasi, pinungunahan na naman ako. Ginagawa ka naman niyang bata na hindi marunong magdesisyon para sa sarili mo. Ilang beses ko na siyang kinausap noon, pero hindi niya ako pinakikinggan. Baka naman pati relasyon natin pakialaman niya. Hindi naman ako papayag ng ganun. Personal na buhay ko na ito at labas na siya doon. Paano yan? Doon ka na lang magtatrabaho? Oo. Pagbibigyan ko na muna si inay. Tsaka, malay mo, doon pala ako swertehin. Siguro nga. Mas malaki rin ang sasahurin mo. Huwag ka na malungkot. Hindi ako sanay na nakikita ka ng ganyan Pasensya ka na. Hindi ko maiwasan Ang importante naman, may trabaho na ako. Hindi na ako magiging pabigat sa pamilya ko. Oh, para ilang buwan ka lang naman nawalan ng trabaho Pabigat na ba agad yun? Hindi naman kasi mayaman ang pamilya namin para mabakante ako sa trabaho. Sa dami ng bayarin at taas pa ng mga bilihin ngayon, mamumulubi at mababaon talaga sa utang kung hindi kikilos. Sa bagay, 2 na nga lang kami ng lolo ko pero dama ko pa rin yung hirap. Oh, kumusta na nga pala ang lolo mo? Ayos naman siya. Nananahi pa rin siya ng sapatos. Ang sipag talaga ng lolo mo, no? Nakakagawa pa rin siya ng paraan kung paano kumita kahit nasa bahay lang. Ganon talaga si Lolo Prudencio. Madiskarte sa buhay. Sana ganyan din si inay. Hindi yung naghihintay lang na abutan. Sabi mo nga mula na magpakasal sila ng tatay mo, hindi niya na naranasan magtrabaho. Ngayon pa kaya na matanda na siya? Si Lolo kasi, mula pagkabata, batak na sa trabaho yun.
Kaya hanggang ngayon, gusto pa rin niya na may ginagawa. Oo nga, ang layo ng naging buhay nila. E di sa Lunes mag-uumpisa ka ng magtrabaho. Oo, si nanay ang excited eh. Kahit magkaiba naman ang pinapasukan nating kumpanya, wala naman siguro magbabago. Siyempre naman. Ganong araw pa rin ang pagkikita natin. Sa sakayan na lang ako hinatid ni Richie. Mas malayo kasi ang bahay niya at siguradong gagabihin siya kung ihahatid niya ako sa bahay. Pagdating, nakapamewang na naghihintay sa akin si inay. Nagmano naman ako sa kanya at papasok na sana sa kwarto ko nang pigilan niya ako. Siguro nagkita na naman kayo ni Richie, ano? Wala naman pong masama kung magkita kami. Nagtataka naman ako sa iyo kung ano ang nakita mo sa lalaking yon. Hindi naman gwapo at lalong hindi naman mayaman. Hindi naman po yon ang mahalaga kung hindi ang pagkatao niya. Ano naman ang maganda sa pagkatao niya? Tingin ko sa kanya hindi pa uhuli ng buhay. Ay, hayan na naman po kayo eh. Hinusgahan niyo na naman agad yung tao. Sinasabi ko lang naman kung ano ang nakikita ko. Hindi nga makaharap dito ang lalaking yun eh. Paano naman po? Dahil sa inaasal ninyo kapag nandito siya. Anong magagawa ko kung biglang sumasama ang pakiramdam ko kapag pumupunta siya dito? Pero dapat dinadalaw ka pa rin niya para hindi kayo kung saan-saan nagkikita. Hindi na rin po niya siguro yun magagawa dahil busy po siya sa trabaho. Baka kung ano lang naman ang trabaho niya. Maganda po ang trabaho ni Richie. Buti may tumanggap sa kanya. Sa itsura niya kasi mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Baka siya pa ang maging dahilan ng pagbagsak ng kumpanya nila. Nay naman! Bakit ba ganyan kayo magsalita? Oh, bakit ganyan na naman ang tono ng pananalita mo sa akin, ha? Gusto mo bang atakihin na naman ako? Hindi po, Nay. Pero sana, tigilan nyo na ang pagiging mapanghusga sa mga taong nakikilala ninyo. Baka mamaya ay bumalik yan sa inyo. Panghuhusga na pala ang pagsasabi ng totoo ngayon? Kayo talaga mga kabataan, masyadong sensitive. Ayaw nang napagsasabihan at napupulaan ng ginagawa. Paano kayo matututo sa buhay niyan, ha, Aber? Naku, Nay. Tsaka na nga po tayo mag-usap at pagod po ako. Bakit ka naman napagod, ha? Saan ba kayo nagpunta ng Richie na yon? Namasyal at kumain lang po sa labas. Hoy, ikaw Lisette, ha? Oras na mabuntis ka nang hindi pa kasal, itatakwil talaga kita bilang anak. Hindi ang papayag na bigyan mo ng kahihiyan ang pamilya natin. Hindi po mangyayari yon, Nay. Alam ko naman po ang obligasyon ko sa pamilya na to. Ha! Mabuti na yung malinaw. Nang mag-umpisa ako sa trabaho ko, naging maayos naman ang unang araw ko. Magaan din kasama ang mga katrabaho ko. Nagpasalamat rin ako kay Donald na tumulong sa akin para makapasok sa kumpanya na yon. 2 linggo na ako doon nang sabihin sa akin ni inay na inimbitan niya ang lalaking yun sa bahay maghapunan. Palibhasa kasi sa iisang barangay lang kami nakatira. Bakit naman ninyo ginawa yon nang hindi ipinapaalam sa akin? Linggo na nga lang ang pahinga ko eh. At magkikita din kami ni Richie. Tsaka na lang kayo magkita ni Richie. Nakakaya naman kay Donald. Gusto ko lang din magpasalamat sa kanya. Sinabi naman niya na wala sa kanya yon. Bakit kailangan niyo pang tumanaw ng utang na loob sa kanya? Tsaka, hindi naman siya ang magpapasahod sa akin eh. Kahit na. Ganyan ba kita pinalaki, ha? Hindi man lang magmagandang loob sa taong tumulong sa'yo? Hindi niyo man lang kasi ako tinanong kung may lakad ba ako. O kaya kung ayos lang ba sa akin na papuntahin ditong lalaking yun. Sige na, pagbigyan mo na ako. Total nasabihan ko na siya. Minsan lang naman pupunta dito si Donald eh. Ang hilig niyo kasi akong pangunahan eh. Ako mapapahiya kung hindi natin itutuloy ang pag-imbita sa kanya. Ay paano naman po yung lakad namin ni Richie? Akala mo naman hindi na kayo magkikita. Nay, sana naman. Kahit matanda na kayo. Matutunan niyo pa rin na magsabi sa akin bago kayo gumawa ng desisyon para hindi kayo nakakaabala. Abala? Ganyan na pala ang tingin mo sa akin, ha? Pagkatapos ng mga ginawa ko sa'yo, nung bata ka, naririnig mo ba sa akin na isa ka lang abala? Huwag na po kayo magdrama pa.
Pagbibigyan na nga kayo eh. Kung magsalita ka kasi parang hindi mo ko nanay eh. Eh paano po kasi kayo eh? Paulit-ulit na lang kayo sa pagdidesisyon na hindi man lang ako tinatanong. Kahit sa mga kapatid ko, ganyan ang ginagawa ninyo. Hoy, baka nakakalimutan mo na ang pangako ninyo sa tatay nyo nung nabubuhay pa. Ang sabi nyo, susunod kayo sa akin at hindi kailanman pasasamain ng loob ko. Eh ano tong ginagawa mo? Sa inyong magkakapatid eh, ikaw itong palasagot at mahilig mga tuwiran. Kayo na nga po ang nasunod, di ba? Ano pa ba ang gusto ninyo? Respeto naman sana, anak. Nirerespeto ko naman kayo. Sana matuto rin kayong rumispeto sa aming mga anak ninyo. Eh, hindi na po kami mga batang musmos na lagi na lang pong sasang-ayon sa inyo. Alam mo kung ano? Malaki na ang pinagbago mo mula nang makilala mo ang Richie na yon. Hindi siya mabuting impluensya sa'yo. Bakit ba lagi nyo na lang sinasali dito si Richie? Totoo naman kasi ang sinasabi ko eh. Akala mo kung sino ka na. Sa dami naman kasi na magugustuhan mo, ang lalaking yun pa. Nakikiusap naman po ako sa inyo. Tigilan nyo na po si Richie. Wala naman siyang ginagawang masama eh. Kahit kailan talaga, hindi pwedeng magkamali ang kutob ng isang ina. Ay sige, magmatigas ka. Balang araw maiisip mo rin na tama ako. Mapapahamak ka lang sa lalaking yon. Tinawagan ko na lang si Richie na hindi na kami matutuloy sa pagkikita namin. Nagdahilan na lang ako na may emergency sa bahay at hindi ako makakaalis. Naiintindihan naman niya ako sa kabila na nararamdaman ko sa boses niya ang lungkot. Oh, Apo, ay bakit nakahilata ka pa dyan? Hindi ba't magkikita kayo ni Lisette ngayon? Hindi po matutuloy eh. Abay, bakit naman? Nagkaroon po ng emergency sa kanila. Hindi po makakaalis si Lisette. Ay, ganun ba? Ay, ano kayang emergency yon? Palagay ko, wala naman talaga. Dahilan lang niya po yun. Ay, bakit naman siya magsisinungaling? Nasisiguro ko po, dahil sa nanay niya. Hindi pa rin ba maayos ang pakikitungo sa iyo ng nanay niya? Nararamdaman ko po na hindi niya ako gusto para kay Lisette eh. Kahit ano pong gawin ko, hindi niya ako hinaharap na maayos kapag nandun ako sa kanila. Ay, kung ganun na po. Dapat siguro ngayon pa lamang pag-isipan mo na kung itutuloy mo pa ang pakikipagrelasyon mo kay Lisette. Lo, ipaglalaban ko po siya kahit ano pa man ang mangyari. Ay, siya kaya ganun din ba sa'yo? Oo naman po. Pag-isipan mo pa rin yung mga desisyon mo sa buhay. Marami namang babae dyan na tatanggapin ka at ng pamilya. Wala na po akong ibang gugustuhin na babae, kundi si Lisette. Baka lang kasi maging problema ninyong kanyang ina. Hindi naman po siya ang pakikisamahan ko eh, kundi si Lisette. Kung nakikialam nga ang nanay niya, siguradong magiging problema niyo siya. Ano po bang dapat kong gawin? Mahirap kasi kapag magkakaroon ka ng biyenan na katulad ng nanay niya. Walang katahimikan ang pagsasama ninyo. Ang gagawin ko na lang po, ilalayo ko si Lisette sa nanay niya. Uy, pwede rin naman. Nasa pag-uusap niyo pa rin naman ang ikabubuti ng inyong relasyon. Naging maayos naman ang pagbisita ni Donald sa bahay. May dala pa siyang regalo para kay Inay at bulaklak naman sa akin. Halos si Inay naman na nakipag-usap sa kanya. Lahat ng tanong nito tungkol sa akin, si Inay ang sumasagot. Nang magtanong nga lang ito kung pwede siyang umakyat ng ligaw, inunahan ko na si Inay sa pagsagot. Mula nga nang sabihin kong may boyfriend na ako, nanamlay na ito at bihira nang magsalita hanggang sa makaalis. Sa palagay ko, hindi na pupunta si Donald dito sa bahay. Bakit naman kasi kailangan mo sabihin na may boyfriend ka na? Yun naman po ang totoo ah. Hindi pa naman kayo kasal ni Richie eh. Pwede pa kayong maghiwalay. Nay,
Maayos po ang relasyon namin ni Richie. Kaya malabo yung sinasabi ninyo na maghihiwalay kami. Bago pa lang naman ng relasyon yung dalawa at marami pang pwedeng mangyari. Yung iba nga 10 taon na pero naghihiwalay pa rin. Ibahin niyo po kami. Mas di hamak naman na mas gwapo at mas may pera si Donald kesa dun sa ipinagmamalaki mong boyfriend. Sabi ko nga po, hindi mahalaga sa akin ang katayuan ng isang tao. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo na hindi ko gusto si Richie para sa'yo. Kahit kailan hindi ko siya matatanggap. Ayos lang po yun, Nay. Hindi naman po kayong pakikisamahan niya eh. Kundi ako. Ano hindi pakikisamahan? Nanay mo ko. Tapos hindi siya makikisama sa akin? Aba, magiging bastos siya sa gagawin niya. Kayo po ang bastos na makisama sa kanya nung una pa lang. Dahil nga ayoko sa kanya. Eh hindi ko naman po siya ipinipilit sa inyo ah. Pero wag niyo rin po akong pilitin na gustuhin yung si Donald. Mag-isip ka nga, Lisette. Magiging maganda ang buhay mo kay Donald. May kaya sa buhay ang pamilya niya. May negosyo silang mga paupahan at may mga alagang baboy. Meron pang pinaparentahan ng mga sasakyan. Magiging donya ka kapag siya ang nakatuluyan mo. Hindi naman po sa kanya yun eh, kundi sa mga magulang niya. Trabaho lang po ang meron siya. Sa kanya rin naman mapupunta ang mga yon. At paano naman po kayo nakakasiguro? Isipin mo nga, 2 sila magkapatid. Kaya sa kanya mapupunta yon. Ay, tigilan niyo na nga po ako. Kahit anong gawin ninyo, ayoko sa kanya. Maging practical ka sada, anak. Hindi ka naman mapapakain ng pagmamahal na yan eh. Siguro nga po, pero magiging masaya naman ako. Ay, matalino ka naman nung nag-aaral ka. Pero ngayon, ang bobo mo na mag-isip. Nay, gusto niyo bang maging miserable din ang buhay ko? Gaya na kay Ate Raquel, ha? Teka. Bakit naman nasali sa usapan ng ate mo, ha? Dahil sa lagi ninyo siyang pinangungunahan sa mga desisyon niya. O ayun, hindi naging masaya ang buhay may asawa niya at ngayon, mag-isa niyang itinataguyod ang mga anak niya. Minalas lang talaga siya sa lalaking yon, no? Sa lalaking kayo ang pumili, Nay. May boyfriend naman kasi siya. Pero dahil nasilaw kayo sa pera ng asawa niya, ayun, ipinilit niyo silang maghiwalay. Mahina naman ang loob ng dati niyang boyfriend eh. Kung talaga mahal niya ang ate mo, di sana ipinaglaban niya. Mahina ba yung loob na nasa ibang bansa na at maganda ang buhay? Bakit ba ako ang sinisisi mo sa nangyayari sa ate mo, ha? Dahil nga sa inyo kaya nagkandaletse-letse ang buhay niya. O tapos ngayon inuulit na naman ninyo? Iba naman ang napangasawa ng ate mo kaysa kay Donald. Nararamdaman ko na mabuti siyang tao. Kahit na totoo pa yan, ayoko pa rin sa kanya. Paano kung tanggalin ka niya sa trabaho, ha? Alam mo naman na may posisyon siya sa kumpanyang pinapasukan mo. Di maghahanap ako ng ibang trabaho. Problema ba yun? Tinalikuran ko na lang si inay para hindi na humaba ang usapan. Kahit nung tinatawag niya ako, hindi na ako lumingon. Kinabukasan sa trabaho napansin kong hindi ako pinapansin ni Donald. Hinayaan ko na lang siya at mas gusto ko nga yun. Dahil hindi naman ako komportable na lagi siyang kausap. Lingid sa akin kahit paulit-ulit ko nang sinabihan si inay. Gumagawa pa rin siya ng sarili niyang desisyon. Kayo po pala. Pasok muna kayo sa loob. Mukhang kagigising mo lang, ah. Opo. Panggabi po kasi ako ngayon eh. Sinong kasama mo rito? Ang lolo ko po. Pero wala siya ngayon dito. Konting hangin lang parang bibigay na tong bahay niyo sa sobrang kalumaan. Kahit ganito po kaluma ang bahay ng lolo, matibay po ang mga kahoy na ginamit. Subok na po namin to sa mga bagyong nagdaan. May gusto po ba kayong inumin? Wala akong gusto. Naging ingat din kasi ko eh. Baka sumakit ang tiyan ko. Ano po bang kailangan niyo sa akin? Tatapatin na kita. Hindi kita gusto para sa anak ko. Kaya mabuti pang layuan mo siya. May iba akong gusto para sa kanya. Alam po ba ni Lisette ang pagpunta niyo dito? Kahit naman malaman niya wala naman siya magagawa. Mahal po namin ang isa't isa.
Huwag niyo naman po sana kaming hadlangan. Kapakanan lang naman ng anak ko ang iniisip ko. At alam ko na hindi ka makakabuti para sa kanya. Sino po ba kayo para husgahan agad ako na hindi makakabuti sa anak ninyo? Eh hindi naman talaga eh. Sige nga, mabibigyan mo ba ng magandang buhay ang anak ko? Hindi mo nga maipagawa itong bahay niyo kahit may trabaho ka eh. Desisyon po namin na hindi pabago ang bahay na ito. Sa sinasabi niyo naman na magandang buhay, kaya ko pong ibigay ang pangangailangan ng anak ninyo. Baka naman sapat na para sa'yo ang kumain 3 beses isang araw. Hindi yun ang gusto ko para sa anak ko. Hindi naman po maluho si Lisette. Kaya alam ko na hindi niya ako paghahanapan ng bagay na hindi ko maibibigay. Basta, layuan mo ang anak ko. Hindi ko po gagawin yun. Maliban na lang kung mismong si Lisette ang magsasabi. Nasisiguro ko na iiwang ka niya. Makukumbinsi ko rin siya na mas makakabuti sa kanya si Donald. Paalis na sana si inay nang dumating naman ng lolo ni Richie. Nagulat pa ito nang madatnan ng aking ina. Masaya pa niya itong binate. Paalis na rin ako. Ikaw siguro ang lolo ni Richie. Pagsabihan mo sana ang apo mo. Ha? Masyado kasing ambisyoso. Ay, ano bang ibig mong sabihin? Sino ka ba? Apo mo na lang ang tanungin mo. Aalis na ako. Baka mamaya maabutan pa ako ng pagkagiba ng bahay nyo. Ay, Tumigil na nga po kayo sa pang-iinsulto sa bahay namin. Umalis na lang kayo kung wala na kayong magandang sasabihin. Apo, sino bang babaeng yun? Grabe naman siya kung makapagsalita sa bahay natin. Siya po ang nanay ni Lisette. Siya palang magiging biyenan mo. Masyado pala talagang matalas ang dila ng babaeng yun, ha? Ay, ano bang sadya niya sa iyo? Gusto niya pong layuan ko si Lisette. Meron na daw siyang gusto para sa anak niya. Akala naman niya'y ganun lang kadali ang gusto niyang mangyari. Kaya nga po, Loy. Hindi maganda ang aura ng babaeng yun. Para bang puro kasamaan ang laman ng puso niya. Hoy, mag-iingat ka sa kanya. Baka may pinaplano na pala siya para paglayuin kayo ng girlfriend mo. Lolo naman, kakapanood niyo yan ng soap opera eh. Sa tingin ko naman po wala namang gagawin si Aling Arceli na hakbang na pwede naming ikapahamak ng anak niya. Mabuti na rin yung nag-iingat ka. Lagi naman po ako nag-iingat, Lo. Ay, siya nga pala. May dala akong pansit, ah. Kumain ka muna habang mainit pa. Hindi na, Lo. Ha? Nawala na po ako ng ganang kumain eh. Ako'y huwag mo nang dibdibin ang sinabi ng binan mong hilaw. Ikaw lang ang maaapektuhan kung lagi mong iisipin yun. Kailangan ko po makausap si Lisette. Nasa hustong gulang naman na po kami para magpakasal eh. Wala naman akong tutol doon. Pero kailangan mo munang siguruhin ang desisyon mo. Ayoko lang na magsisi kayo sa huli. Nang sumunod na araw, nagkita kami ni Richie at nabanggit nga niya ang tungkol sa pagpunta ni inay sa kanila. Para sabihan siya na layuan ako. Nakaramdam naman ako ng hiya sa kanilang maglolo dahil sa inasal ng nanay ko. Pakisabi kay Lolo Prudencio, pasensya na talaga sa ginawa ni inay. Hindi ko naman alam na kakausapin ka niya at pupunta pa talaga sa inyo. Hindi naman galit ang lolo. Nabigla nga lang siya sa nanay mo. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Hindi pa siya nadala sa nangyari sa kapatid ko. Tapos ako na naman ang gusto niyang manipulahin. Sa tingin ko, desidido si inay mo na paghiwalayin tayo. Hindi yun mangyayari. Dahil hindi ako papayag na panghimasukan niya ang buhay ko. Alam mo, may naisip akong paraan para hindi niya na tayo mapakialaman. Ano naman yun? Magpakasal na tayo. Kahit sa West lang. Sigurado ka na ba? Oo. Hindi biro ang buhay pag-aasawa. Hindi tayo maglalaro ng bahay-bahayan lang. Alam ko naman yun. Pero nasa hustong edad na tayo para magdesisyon kung ano ang makakabuti sa atin. Oo nga. Kaya lang, hindi ko maiwasan ang kabahan. Ako rin naman kinakabahan. Pero
Ito lang kasi ang naiisip kong paraan eh. Hindi naman tutulang lolo ko sa plano natin eh. Gusto ko lang makasiguro na kung papayag ka. Oo naman. Gusto ko na rin makaalis sa bahay namin eh. Magbibigay pa naman ako pero hindi ko na talaga kayang mamalagi pa doon. Ayusin na natin ang mga dapat asikasuhin. Hindi ko lang maiwasang malungkot na kailangan pang umabot sa ganito. Paano? Nanay mo naman kasi ang problema eh. Aminado naman ako doon. Nag-aalala nga si lolo na baka may gawin si inay mo para lang mapaglayo tayo. Posible yan. Naalala ko ang ginawa niya kay Ate Raquel. Para lang mapaniwala na nagtaksil ang boyfriend nito, nagbayad pa siya ng babae para lang mapalabas na nagloko nga si Kuya Jonas. Huli na nang malaman ng kapatid kong totoo. At kahit gustuhin man niyang makipaghiwalay nun, wala na. Kasal na siya sa naging asawa niya ngayon. Iyon ba ang dahilan kung bakit hindi na pumupunta ang kapatid mo sa inyo? Oo, yun nga ang dahilan. Ang huling punta nilang mag-iina nung patay ang itay namin. Sabi mo naman, maayos ang lagay ng ate mo ngayon. Oo, hindi nga niya ipinapaalam sa nanay namin kung saan sila nakatira ngayon eh. Kami lang na magkakapatid ang nakakaalam. Nakakatakot pala ang nanay mo. Hindi naman siya nananakit kaya lang eh. Lahat gagawin niya talaga para masunod lang siya. Kahit na, huwag na nating hintayin na manakit siya. Oo nga. Iniisip ko nga kung sino lang ang iimbitahin sa kasal natin eh. Pwede naman lahat ng kapatid mo. Siguraduhin mo lang na hindi nila sasabihin sa nanay nyo. Sa aking kampi ang mga yon. Gusto na nga rin nilang umalis sa bahay eh. Pinipigilan ko lang dahil hindi pa nga tapos mag-aral yung bunso. Yung sumunod naman sa akin, naghahanap pa ulit ng trabaho dahil kaka-endo lang din. Naiintindihan ko na nahihirapan na rin sila. Darating ang araw, baka kalaya na rin sila sa nanay nyo. Ay, yun talaga ang gusto namin. Kaya lang, hindi ko pa rin maiwasang mag-alala kay inay kapag mag-isa na lang siya sa bahay. Sumisikip pa naman ang dibdib niya. Sigurado ka bang may sakit siya? Di ba sabi mo nga, ayaw naman magpa-check up sa espesyalista? Sabi nga ng mga kapatid ko baka nagdadrama lang para kontrolin kami at makuha ang gusto. Sana naman no, huwag niyang gamitin ang pagsasakit-sakitan niya para mapigilan ang plano natin. Pagdating sa bahay, nadatnan ko si inay na nakahiga sa sofa at nakapikit. Meron pang bimpo sa noon niya. Pinagmasdan ko siya sandali. Mukha naman siyang walang sakit. Gusto lang niya sigurong umiwas sa komprontasyon. Alam niya kasi na magkikita kami ni Richie at nasa isip niya, alam ko na ang ginawa niya. Tumuloy na lang ako sa kwarto ko para magpahinga. Ilang sandali lang, kinatok na ako ni inay. Wala ka na ba talagang pakialam sa akin, ha? Ano? Matutulog ka na lang ba sa kwarto mo? Hindi mo man lang ako kumustahin? Pagdating ko po natutulog kayo, alangan naman na abalahin ko kayo, di lalo kayo nagalit sa akin yan. Kaya ako natutulog dahil masama ang pakiramdam ko. Di sana uminom na agad kayo ng gamot. Meron naman dyan ah. Ganun na lang ba yon? Ano pa ba ang gusto ninyo? Wala na talaga akong halaga sa bahay na to. Samantalang nung mga bata kayo hindi ako natutulog para mabantayan kayo habang may sakit. Sige po, Nay. Magpupuyat ako mamaya sa pagbabantay sa inyo. Ano, okay na po ba yon? Ako, piloso po ka talaga. Hindi po ako namimiloso po. Gagawin ko po talaga yon. Okay lang naman sa akin na mapuyat dahil wala naman akong balak na pumasok sa trabaho. Bakit naman hindi ka papasok sa trabaho? Meron lang akong dapat na asikasuhin. Magkikita na naman siguro kayo ni Richie, no? Nagkita na nga kayo kanina Ano? Hindi na kayo nagsasawa sa mga mukha ninyo? Mukha naman po kayong walang sakit Ayoko lang ipakita na masama ang pakiramdam ko. Pero sa totoo lang kanina pa sumisikip ang dibdib ko. Ilang beses ko na po kayong sinabihang magpatingin na sa espesyalista. Pero ayaw nyo naman tapos ngayon, dadaing-daing kayo. Mabuti pa nga siguro na mamatay na lang ako. Total naman mula nang mamatay ang tatay ninyo, wala nang nagpapahalaga sa akin sa bahay na ito. Wala na po ba kayong sasabihin?
Kasi gusto ko na po kasing magpahinga muna sandali. Bastos ka! Kinakausap pa kita! Gusto mo na magpahinga agad? Sa totoo lang po, Nay, kayo ang bastos dahil sa ginawa ninyong pagpunta sa bahay ni na Richie. Nagsumbong na pala sa'yo ang lalaking yon. At sa tingin niyo po ba tama ang ginawa ninyo? Ginawa ko yon para sa'yo. Baka ang ibig ninyong sabihin, ginawa ninyo para sa sarili ninyong kapakanan. Wala ka na ba talagang gagawin kundi ang sumagot sa akin ng pamalang, ha? Wala na po kasi kayong ginawang tama. Pabayaan niyo lang po kami ni Richie. Matanda naman na po ako para magdesisyon para sa sarili ko. Yang katigasan ng ulo mo ang magpapahamak sa'yo. Tandaan mo yan! Minsan, nalita ko ng pag-uwi. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko si Donald. Dahil lang sa ayoko magmukhang bastos, hinarap ko siya. Nalaman ko pa, binigyan siya ng permiso ni inay na dalawin ako at umakyat ng ligaw. Sabi pa nito, siya daw ang gusto ni inay at hindi si Richie. Nagdahilan na lang ako na masama ang pakiramdam kaya umalis na rin ito. Tignan mo anak ko, ang daming binigay na pasalubong ni Donald. Sa susunod po na dumating ulit si Donald, kayo na lang po ang humarap ha. Kasi baka hindi ako makapagpigil. Mabastos ko lang siya. Ano ka ba, Lisette? Sayang lang ang pagpapaaral ko sa'yo kung mambabastos ka ng tao. Paano? Pinangunahan niyo na naman ako eh. Ano yung sinasabi niya na binigyan niyo siya ng permiso na ligawan ako, ha? Sabi ko sa kanya, pwede siyang pumunta dito kahit anong oras niya gusto. Dahil siya ang gusto ko para sa'yo. Wala ka nang magagawa pa doon. Kapag hindi pa kayo tumigil, lalayas na ako sa bahay na ito. Ha? Anong sabi mo? Narinig ninyo ang sinabi ko. Aalis na ako at hindi na ako magpapakita sa inyo. Aray, ang dibdib ko. Sumisikip na naman. Tulungan mo ako, Lisette. Tumigil na nga kayo sa kadramahan ninyo. Hindi na ako naniniwala sa inyo. Dahil sa inis na nararamdaman ko, lumabas ako ng bahay. Pumunta muna ako sa bahay ng kaibigan ko na nasa malapit lang. Pag-uwi ko, sinalubong agad ako ng mga kapatid ko. Dinala daw sa ospital ng mga kapitbahay namin si inay. Sumama na rin ako sa kanila sa ospital. Pagdating, ang dalawang kapitbahay namin na nandun na tiningnan ako ng masama. Parang alam ko na kung bakit. Mabuti naman pumunta kayo rito. Maya-maya lang pauwi na rin ako. Ano na naman po ba ang paninira ang sinabi ninyo sa mga kapitbahay natin? Wala akong paninira na sinabi. Humingi lang ako ng tulong dahil nahihirapan akong huminga. Sigurado, habang dinadala kayo dito, sinasabi ninyo kung gaano kami kasamang mga anak sa inyo. Kung aawayin mo lang ako, mabuti pang hindi ka na lang nagpunta rito. Sana nga. Huwag mo munang pasabain ang loob ko ngayon. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Hindi pa po tayo uuwi. Ipapa-check up po natin yung puso ninyo para malaman kung ano ba talagang sakit ninyo. Ha? Kakausapin ko ang doktor na tumingin sa inyo. Hindi na kailangan. Maayos na naman ang lagay ko . Gusto ko na lang umuwi. Bakit po kayo natatakot? Mabuti nga yun. Para wala na tayong agam-agam na basta na lang kayong mahihimatay. Katawan ko ito. At ako lang ang masusunod. Oo nga po. Pero pera ko naman ang ginagastos ninyo sa pagpapagamot. Kahit ang mga kapatid ko nagulat sa akin. Wala na rin nagawa si inay nang kausapin ko na ang doktor niya at ipaliwanag ang sitwasyon. Nang mga oras na yon, isinagawa naman lahat ng pagsusuri. Nalaman nga namin na wala namang iniindang sakit si inay. Hanggang sa makauwi nga kami, hindi siya makatingin sa akin. Mabuti na rin ginawa ko yun para mabawasan ang alalahanin ko kung meron ba talaga siyang sakit sa puso. Hindi na nakakapagtaka na magawa yun ng nanay mo. Kaya nga Nagalit din yung mga kapatid ko dahil sila ang mas nag-aalala sa nanay namin tuwing nahihirapang huminga yon. Lagi kasi nilang naaalala ang itay nung nagkasakit. Ano naman ang paliwanag ng nanay mo? Ayaw na niyang pag-usapan
Nakakasama lang ng loob dahil nagmukha kaming masama sa ibang tao. Kung alam lang talaga nila. Alam na ba ng mga kapatid mo ang plano natin? Oo, excited na nga sila eh. Gusto nga nilang bilhan tayo ng regalo. Sabi ko naman wag na at baka makahalata si inay. Excited na nga rin ako eh. Sa mga katrabaho mo, ilan pala ang inimbita mo? Parang ayoko na silang imbitahin sa kasal natin eh. Ha? Bakit naman? Nakita ko kasi na nag-uusap sila ni Donald. Bigla akong kinabahan na baka masabi nila at makarating kay inay. Ikaw ang bahala kung hindi mo na sila iimbitahin. Si Lolo Prudencio at yung best friend ko lang naman ang isasama ko. Okay na yun. Sila naman talaga ang mahalagang tao sa buhay natin eh. Uuwi ka na ba rito sa bahay namin ni Lolo pagkatapos ng kasal natin? Iyan sana ang hihilingin ko sa'yo. Kung pwede na, mag-ilang araw muna ako sa bahay namin. Ayoko naman kasi na basta nalang aalis. Gusto ko rin magpaalam kay inay ng maayos. Wala namang problema sa akin yon. Ilang araw lang naman eh. Habang buhay naman kita makakasama. Sana lang, huwag na magmatigas ang nanay mo at tanggapin niya na ako. Ay, yan din ang lagi kong pinagdarasal. Sana matauhan na si inay. Siya nga pala. Gusto ng lolo na sa bahay ka maghapunan. Okay lang ba? Oo naman. Matagal-tagal na rin mula nang makapunta ako sa inyo. Gusto ko rin kasing ipakita sa'yo ang magiging kwarto natin sa bahay. Pinapinturahan ko na yon at binila ng mga bagong gamit. Hindi mo na sana pinaganda. Maganda naman na yun dati pa. Siyempre, gusto ko lang na maging komportable ka. Kahit saan pa tayo tumira, ang mahalaga naman magkasama tayo. O paano? Tara na sa bahay? Sige, pero bumili muna tayo ng pasalubong para sa lolo mo. Pagdating namin, tuwang-tuwa naman si Lolo Prudencio. Umorder lang pala ng pagkain ng matanda at paborito ko lahat. Mas lalo ko naramdaman kung gaano ko ka-espesyal sa kanila. Kahit bihira akong makapunta sa bahay na yon. Ay, kaya din kita pinapunta dahil gusto ko ring mabasbasan ka bago ang kasal ninyo ng apo ko. Maraming salamat po, Lolo, sa mainit ninyong pagtanggap sa akin. Lahat na magpapasaya kay Richie tanggap ko. Nalulungkot nga lang ako dahil hindi siya gusto ng inay mo. Pasensya na po kayo sa nanay ko. Ganun na po siya kahit nun pa, pero maasa akong magbabago pa rin siya. Ayos lang naman kung hindi niya talaga matatanggap ang apo ko. Kayo naman ang magsasama eh. Basta, ipaglalaban mo lang siya at huwag hahayaan na mamagitan ng iyong ina sa relasyon ninyo. Hindi ko po yun hahayaang mangyari. Kung kinakailangan po, nalalayo kami ni Richie. Siya nga pala, may nakilala kong inchik nung bata-bata pa ako. Hindi pa noon pinapanganak si Richie. Meron siyang ibinigay sa akin na manika. Sabi niya, ibigay ko lang daw sa isa sa mga anak ko o apo na ikakasal. Magdadala raw ito ng swerte sa mag-asawa. Ay, sandali lang ha. Kukunin ko. Umalis sandali ang matanda at pagbalik dala na nito ang manika. Dalawa yun at parang kambal dahil magkadikit. Halata na rin na luma na yon dahil sa suot na kupas na damit at nababakbak na rin ang balat ng mga yon. Ano po ang gagawin dyan, Lo? Babasagin po ba yan? Babasagin na ito at iningatan kong mabuti. Malas daw kasi kapag ito ay nabasag, sabi ng kaibigan kong incheck. Lalagyan lang natin ng pangalan ninyo sa bawat manika. Tapos, humiling ka ng kahit na ano para sa inyong pagsasama. Sige po. Ako na maglalagay ng pangalan namin ni Richie. Sinulatan ko ang dalawang ginupit na puting papel ng mga pangalan namin at saka ko yung dinikit sa mga manika. Hiniling ko na sana habang buhay kami magsasama ni Richie. Nang bigla yung nabasag. Nahati yun sa dalawa. Lahat kami nagulat sa nangyari. Si Richie ang unang nagsalita. Naku naman, sobrang luma na kasi kaya nabasag.
Siguro Lo, hindi nyo lang napansin na sa tagal ng pagkakatago may sira na pala. Ay, siguro nga. Pasensya ka na, Iha, ha? Sana pala'y hindi ko na lang inilabas. Ayos ka lang ba? Hindi mo naman kasalanan na nabasag eh. Okay lang naman ako. Medyo nabigla lang ako. Ang hihilingin ko pa naman sana habang buhay na pagsasama natin. Huwag ka mag-alala. Kahit hindi natuloy ang hiling mo, mangyayari naman yan. Oo nga. Ang mabuti pa, ihatid mo na ako sa sakayan. Baka kasi gabihin pa ako sa daan eh. Sige, teka lang. Kukunin ko lang ang jacket ko. Lo, uuwi na po ako. Salamat po ulit sa hapunan. Ay, salamat din, Iha. At pinagbigyan mo ako. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo, ha? Hanggang sa makauwi ako sa amin, hindi na maalis sa isip ko ang nabasag na manika. Pakiramdam ko may masamang mangyayari sa mga susunod na araw. Hindi ko alam ganun din pala ang iniisip ni Lolo Prudencio. Oh, Lo, iniintay niyo ba ako? Oo, Apo. May nakasakay ba ng maayos si Lisette? Opo. Hinintay ko rin pong makaalis yung jeep bago umalis sa terminal. Iho, yung nangyari sa Manika, hindi natin pwedeng baliwalain yun. Ano ho bang ibig sabihin nun, Lo? Ang mabuti pa ay pagpaliban niyo muna ang pagpapakasal ni Lisette. Ang nangyari kasi sa mga Manika, babala na may masamang mangyayari. Wala pong ibig sabihin na nangyari sa Manika. Luma na po yun kaya ganun. Ay sana nga. Pero iba talaga ang kutob ko. Lo, pasensya na po kung susuwayin ko kayo sa kagustuhan nyo sa unang pagkakataon. Kung hindi pa kami magpapakasal ni Lisette, baka matuklasan na ng nanay niyang plano namin. Ay, sige. Hindi na ako tututol. Pero lagi ka sanang mag-iingat, ha? Opo, Lo. Mas dobling ingat pa ang gagawin ko ngayon. Huwag na po kayong mag-alala pa. Araw ng linggo, nag-aayos ako ng mga gamit ko sa kwarto ko. Dumating si Donald, sabi ng kapatid ko, pero umalis din daw ito agad. Nagtataka man, natuwa na rin ako dahil hindi ko kailangan pang humarap sa kanya. Habang inaayos ko nga ang higaan ko, biglang pumasok si inay na galit na galit. Kailan mo balak ipaalam sa akin ang plano mo, ha? Ano po bang sinasabi ninyo, ha? Sabi ni Donald, nagpaplano na kayo magpakasal ni Richie. Totoo ba, ha? Magsalita ka. Kanino naman po niya nalaman yun? Ang katrabaho mo mismo ang nagsabi sa kanya. Imbitado nga daw sila sa kasal niyo sa West eh. Ano? Tatanggi ka pa? Wala naman po akong nakikitang masama sa plano namin. Anong wala? Ang hindi mo palang pagpapaalam sa akin, isang kalapastanganan na. Kahit nasa hustong gulang ka na, ako pa rin ang masusunod dahil nandito ka pa rin sa pamamahay ko. Aalis na lang po ako dito para hindi niyo na pinangungunahan ang desisyon ko. Pagkatapos ng pagpapalaki ko sa'yo, ito pa palang gaganti mo sa akin? Sana pala, pinatay na lang kita nung sanggol ka pa. Kesa naman na lumaki kang swail na anak. Wala kang respeto sa akin bilang magulang Balang araw, ganyan din ang gagawin sa'yo ng mga anak mo. Nay, nakikiusap naman ako sa inyo. Ayoko po na umabot tayo sa ganito. Maging masaya naman po sana kayo sa kung anong pinili ko. Masyado ka talagang makasarili. Hindi mo man lang ako iniisip. Mag-aasawa ka at aalis na sa bahay na to. Paano kami ng mga kapatid mo? May isa ka pang nag-aaral na kapatid. Hindi ko naman po kayo pababayaan eh. Kung mag-aasawa ka na, hindi na kami ang prioridad mo. Mababawasan na ang bigay mo sa amin. Mabuti sana kung mayaman ang lalaking nagugustuhan mo hindi naman. Sa warehouse lang naman ang trabaho niya. Magkano lang ang kita doon? Ayaw mo kasing gamitin yung kukote mo Wala na po kayo magagawa, Nay. Buo na po ang desisyon ko
Gagawa ako ng paraan para hindi matuloy ang kasal ninyo. Wala na po kayong magagawa pa Meron! dahil... Meron! Hindi ako papayag na baliwalain mo lang ako! Kung pakiramdam ninyo, nababaliwala na kayo ngayon dahil sumobra na kayo. Gusto niyo lagi na lang kayong nagdedesisyon sa mga buhay namin? Eh yun ang ginawa ninyo kay Ate Raquel. Inako niyo ba ang kasalanan ninyo? Di ba hindi naman? Ayoko na maging katulad ng buhay niya nang dahil sa inyo. Kaya sige po, itakwil niyo na lang ako kesa kayo naman po ang masunod. Pagsisisihan mo ang ginawa mong to. Hindi ka patutulugin sa gabi dahil sa pagpapasama mo ng loob ko. Nang lumabas si inay, itinuloy ko na lang ang ginagawa ko. Minabuti ko na rin na wag nang sabihin na kasal na kami ni Richie nung isang araw pa. Baka kasi lalo lang siyang magwala sa galit. Kailan uuwi rito ang asawa mo? Baka po sa 1 linggo pa po. May kailangan pa kasi siyang ayusin sa kanila at hindi pa nga po nasasabi sa nanay niya na kasal na kami. Kumukuha pa po siya ng tiyempo eh. Ay, ibang klase rin naman ng nanay niya. Hindi lang mata pobre ang dating, kundi pala desisyon pa sa buhay ng mga anak. Kaya nga po eh. Nasira ang buhay ng ate ni Lisette dahil din sa nanay nila. Pero kahit kailan, hindi man lang umamin sa nagawang pagkakamali. Ay kung sakali man naguluhin pa rin kayo ng biyanan mo dito sa bahay, meron pa naman kayong pwedeng uwian. Doon, hindi na kayo mapupuntahan. Naisip ko nga rin po yan. Ayoko naman na walang peace of mind ng pagsasama namin ng asawa ko. Masaya na rin naman ako para sa iyo. Sana mabigyan ninyo ako agad ng apo, ha? Habang malakas pa ako, malalaro ko pa. O Polo, gusto ko na rin naman pong magkaanak kami. Excited na ako na may tatawag sa akin na tatay. Siguro kahit may kanya-kanya ng pamilya ang nanay at tatay mo, ipakilala mo pa rin sa kanila ang asawa mo. Karapatan naman nila na malaman na nag-asawa ka na. Kasama naman po talaga yun sa plano ko, Lo. Ay, mabuti naman. Alam ko na may sama ka pa rin ng loob sa mga magulang mo pero nirerespeto mo pa rin sila at hindi nakakalimutan. Wala naman po akong magagawa dahil ito talaga ang kapalaran ko eh. Masaya na rin po ako dahil kayo ang kasama ko mula pagkabata. Pangako ko sa sarili ko na buo ang pamilyang makakalakhan ng anak ko. Ayoko siyang matulad sa akin. Ay siya nga pala. Anong oras ang pasok mo bukas? 8:00 pa naman po. Ay kaya pala hindi ka pa nagpapahinga ng maaga. Hinihintay ko po kasi ang tawag ni Lisette. Baka po may ginagawa pa kaya hindi makatawag. Sana mas maaga pang umuwi rito sa atin si Lisette para meron nang nag-aasikaso sa iyo bago ka pumasok sa trabaho. Oo nga po eh. Malay niyo naman, bukas nandito na siya at hindi sa 1 linggo. Paano? Mauuna na akong matulog sa iyo, ha? Alam mo naman, matanda na ang lolo mo. Hindi na pwede yung laging nagpupuyat, ha? Sige po, Lo. Ako na ang bahalang mag-lock sa pinto at mga bintana. Nung gabi, nag-chat na lang ako kay Richie. Hindi kasi ako makatawag dahil nandun si Donald. Pinapunta na naman kasi siya ni inay. Hindi ako masyadong nagsasalita kaya maya-maya lang, umalis na ito. Hindi ko na rin masyado pinakinggan ang sinasabi ni inay sa akin. Nabastos daw ako sa bisita. Nagpasya na rin ako na umalis sa bahay namin at umuwi na kina Richie. Oo, ganong oras nga yung lumalabas ang trabaho. Takutin nyo lang siya. O sige, saktan nyo ng madala. Dahil sa kanya, natutong sumuway sa akin ang anak ko. Kaya tama lang sa kanya yon. Sabihin nyo rin kapag hindi pa niya nilayuan ang anak ko, tutuluyan nyo na siya. Huwag ka mag-alala. Hindi ka nun kilala. Hindi ko maiwasang mapakunot ang noon nang makita ko sa labas ng bintana si inay na may kausap sa cellphone.
Naisip ko kasi na bakit kailangan pa niyang lumabas para makipag-usap. Kinabukasan habang nasa trabaho ako, tumawag si Lolo Prudencio. Nagtaka pa ako dahil gamit niya ang cellphone ni Richie. Umiiyak din ito habang may sinasabi. Halos panawan ako ng ulirat at nangatog na rin ang mga tuhod ko kahit nakaupo naman ako. Maya-maya nag-hysterical na ako. Lumapit naman sa akin ang kasamahan ko sa trabaho. Pero dahil iyak ako ng iyak, hindi ko rin masabi. Nagpaalam na lang ako na kailangan kong umalis. Nang dumating ako sa ospital, nasa morgue na ang katawan ni Richie. Ano po bang nangyari? Magka-chat pa lang po kami kagabi. May usapan kami na susunduin niya ako sa trabaho para sabay na kami uuwi sa bahay niyo. Sabi ng mga nakasaksi, may humahabol daw dito na 3 kalalakihan. Sa pagtakas niya, hindi niya namalayan ng paparating na jeep. Sino ang mga taong yun, Lo? Yung pang inaalam ng mga pulis. Posible daw na nakaalitan o di kaya balak siyang pagnakawan. Imposible po na may makaaway si Richie. Sa bait niya, wala siyang nakakaaway na kahit si... Oh, yun nga rin ang iniisip ko. Baka nga gusto lang siyang pagnakawan. May nawawala po ba sa mga gamit ni Richie? Walang nawala sa gamit niya sa loob ng bag. Richie! Bakit mo ako iniwan? Paano na ako? Iha, masakit din sa akin ang pagkawala ng apo ko. Siya na lang ang naging dahilan ko para gustuhin ko pang mabuhay ng matagal. Ngayon, mas nauna pa siyang mawala sa akin. Naiwan na muna kita. Ipinauubaya ko na muna sa iyo ang pag-aasikaso sa apo ko. Asawa ka niya na. Kaya ikaw na ang bahala. Saan po kayo papunta, Lo? May kakausapin lang ako mga saksi sa nangyari. Sige po, Lo. Balitaan niyo na lang po ako. Sige. Kailangan mong maging matatag, Iha. Napatango na lang ako kay Lolo Prudencio. Sinundan ko na lang ng tingin ng papalayong matanda. Habang naghihintay sa labas ng morgue, panay ang iyak ko. Tinawagan ko rin si Ate Raquel na kung maaari puntahan niya ako. Sinabi ko rin kung nasan ako at kung anong nangyari. Kalahating oras lang dumating na ang kapatid ko. Agad niya akong niyakap at inalo. Siya ang naging katulong ko sa pag-aasikaso sa labi ng asawa ko hanggang sa maiuwi sa bahay nila. Mabuti naman umuwi ka na rin dito. Saan ka ba nanggaling, ha? Umuwi lang ako para kumuha ng gamit. Aalis din ako. Hindi ka pa nga nagsasabi kung saan ka nanggaling eh. Aalis ka na naman. Pwede po ba, Nay? Wala akong panahong magpaliwanag sa inyo. Kailangan ako ni Richie ngayon. Teka, kailangan ka rin namin. Kami ang pamilya mo, kaya kami ang unahin mo. Nay, pwede ba respeto naman sana? Ano ba nangyayari sa'yo? Para yun lang eh, umiyak ka na. Nay, wala na po si Richie. Ha? Patay na po siya. Ano? Patay na si Richie? Paano nangyari yun? Nasagasaan siya kahapon habang hinahabol ang mga masasamang loob. Sino daw ang mga yun? Yun pa ang inaalam ng mga pulis. Baka mga kaaway niya ang humahabol sa kanya. Mabait po si Richie. Wala po siyang kaaway. Saan siya ibuburol? Sa bahay po nila. Naipakiusap. Huwag muna kayo makigulo. Oo, sige. Hindi na kita pipigilan sa pag-alis mo. Kaya lang paano ang trabaho mo? Nagduluksa ako ngayon. Yan pa rin ang iniisip ninyo? Syempre naman.
Dahil hindi ka pwedeng mawalan ng trabaho. Wala akong pakialam. Kahit tanggalin nila ako sa trabaho, si Richie ang mahalaga sa akin. Huwag ka naman sumigaw. Ikaw rin naman ang inaalala ko eh. Hayaan niyo na muna ako, Nay. Huwag niyo na muna akong guguluhin. Sige na, kumuha ka na ng mga gamit mo at nang makabalik ka na kay Richie. Nakahanda na ang mga gamit ko sa bag at kinuha ko na lang yun. Nang malaman ng mga kapatid ko ang nangyari, naiyak din sila at sumama sa akin pabalik sa bahay ni na Richie. Pinipigilan pa sila ni inay pero nagmatigas silang sumama sa akin. Pagdating namin, hindi na ako umalis sa tabi ng kabaong ng asawa ko. Dumating din ng araw na yun ang mga magulang ni Richie. Ipinakilala ko ni Lolo Prudencio bilang asawa. Nagulat naman sila nang malaman na ilang araw pa lang kaming kasal ng anak nila. Alam ko na hindi ito ang tamang oras para pag-usapan, pero may karapatan kang malaman ito. May kinalaman po ba sa nangyari kay Richie? Oo. May mga lumutang kasing testigo sa nangyari. Hindi raw pagnanakaw ang motibo ng tatlo. Narinig daw ng mga testigo na gusto lang turuan ito ng leksyon. Bakit daw po? Sigurado ako na walang kaaway si Richie. At kung meron man, imposibleng hindi niya babanggitin yun sa akin. Sinabi ko sa mga pulis na handa akong magbigay ng pabuya kung sino man ang makapagtuturo sa kinaroroonan ng tatlo. Wala akong pakialam kahit maubos ang ipon ko. Wala na rin naman si Richie. Ano bang motibo nila? Bakit nila ginawa ito kay Richie? Hindi sapat na makulong lang ang mga gumawa nito. Doon sa apo ko. Pagbabayarin ko sila sa pinakamalupit na paraan na alam ko. Hindi ko naman binigyan ng ibang kahulugan ng sinabi ni Lolo Prudencio. Naisip ko na baka dala lamang yun ng matinding pagdadalamhati sa nangyari sa apo. Habang nag-uusap kami, dumating naman si inay. Nakikiramay ako sa nangyari sa apo ninyo. Nakakabigla ang nabalitaan ko. Masakit ang nangyari sa kanya. Pero wala akong magagawa kundi tanggapin ang kalooban ng Diyos. Oo nga, ganun talaga kasi ang buhay. Ay, maiwan ko na muna kayo. Kakausapin ko lang ang mga pulis na dumating. Sige, Sino pong kasama ninyong nagpunta dito? ako lang. Pumunta na lang ako kaysa maiwan mag-isa sa bahay. Nandito pa lang ate Raquel mo? Siya po ang kasama ko sa pag-aasikasa sa labi ni Richie. Mabuti pa ang ibang tao na bibigyan niya ng pabor. Ni hindi man lang ako binati nung makita ko eh. May sama pa rin po ng loob sa inyo si ate. Kaya hayaan nyo na lang siya. Haba, siya pa talaga ang nagmamalaki sa akin ha. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag naman sa burol ni Richie. Mabuti na lang hindi pa kayo nakakasal. Kung hindi byuda ka na agad. Kailan ka nga pala papasok sa trabaho mo? Kinausap ko nga pala si Donald. Bibigyan ka lang daw ng ilang araw. Hindi ko pa po alam. Hindi ko pa po naiisip ang trabaho. Ano ka ba naman, Lisette? Ipagpapalit mo ang trabaho dahil sa lalaking yan? Hindi po ba kayo titigil, ha? Sinasabi ko lang naman kung ano ang makakabuti sa'yo. Umalis na lang po kayo. At huwag na rin kayong babalik dito. Pareho kayo ng ate mo na walang respeto sa akin. Kayong walang respeto. Burol ito. Pero kung ano-anong sinasabi ninyo. Aba, praktikal lang naman ako. Kahit naman magmukmuk ka dito, hindi na rin naman mabubuhay si Richie. Bigyan niyo naman sana ako ng pagkakataong magluksa. Wala ba talaga kayong pakialam? Ni katiting na simpatsya, wala man lang sa puso ninyo? Ikaw tong maraming sinasabi. Ang gusto ko lang naman, umuwi ka na sa atin at bumalik sa trabaho mo. Bahala na nga kayo dyan. Baka kung ano pang magawa ko. Hoy, Lisette! Bumalik ka nga rito. Anong nangyari? Bakit umalis si Lisette?
Nagkasagutan kasi kaming dalawa. Kung ano man yun, sana ipagpaliban niyo muna. Nagdadalamhati pa ang anak ninyo. Kahit namang balde-balde ang iluha niya, wala na rin naman mangyayari eh. Patay na si Richie. Patay na nga siya pero mabibigyan pa rin ng hustisya ang pagkamatay niya. Paano mabibigyan ng hustisya eh? Hindi pa naman nahuhuli ang mga salarin. Tsaka, alam mo namang mabagal ang usad ng batas natin dito. Minsan, hindi kailangang batas ang magparusa sa mga taong gumagawa ng masama sa kapwa nila. Ha? Anong ibig niyong sabihin? Wala. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Total naman, hindi ko makumbinsi ang anak ko. Uuwi na lang ako. Sige. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Salamat sa pagpunta. 5 araw na ibinurol si Richie. Hindi rin ako iniwan ng mga kapatid ko. Lagi silang nasa tabi ko at nakaalalay sa akin. Hanggang sa maihatid na nga ang asawa ko sa huling hantungan. Tsaka lang ako umuwi sa bahay namin. Mabuti naman umuwi na kayo. Kulang na lang doon na kayo tumira eh. Kung hindi ko nga lang maaalala si Richie sa bahay nila doon na ako titira. Wala ka rin kahihiyan kapag ginawa mo yan. Alam ko po kasi na wala naman akong katahimikan sa bahay nito. Di bumalik ka na sa trabaho mo para magkaroon ka ng katahimikan. Pasalamat ka kay Donald. Babait siyang tao at nagawa niya ng paraan para hindi ka maalis. Nagkaroon patuloy ako ng utang na loob sa kanya. Aba, oo. Kaya dapat lang na magpasalamat ka sa kanya. Hindi ko po gagawin yun dahil hindi na ako babalik sa trabaho. Hoy, Lisette! Talaga bang nabobo ka na, ha? Gusto ko lang po muna magpahinga at mag-isip. Para ano? Magmumukmuk ka at mag-iisip kay Richie? Karapatan ko naman po yun. Umasta ka para ka namang nabiyuda. Biyuda naman talaga ako. Ha? Dahil bago mamatay si Richie, ilang araw na kaming kasal. Ano? Ibig mong sabihin natuloy din ang kasal ninyo? Sinong nakakaalam na kasal na kayo? Si Lolo Prudencio at ang lahat ng mga kapatid ko. Alam din ng mga kapatid mo? Pinagkaisahan niyo pala ako. Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Kung ayaw ninyong layasan ko kayo, bigyan ninyo ako ng pagkakataong magluksa sa pagkamatay ng asawa ko. Huwag niyong intindihin ang gastusin dito sa bahay. Si Ate Raquel na muna ang bahala. Mabuti naman kahit papano tutulong siya sa atin. Sana bumalik ka na rin sa dati. Makakabalik lang ako sa dati kong buhay. Oras na nagbayad na lahat ng taong dahilan sa pagkamatay ni Richie. Ano ka ba? Kung tutuusin naman aksidente lang ang nangyari. Walang may kagustuhan nun. Kung hindi siya hinabol ng mga taong yun, hindi siya mababangga ng jeep. May nahuli na daw ba? Nahuli na ang isa sa kanila. Ha? Kailan pa nahuli? Kahapon lang. Si Lolo Prudencio na lang ang bahala. Ilang sandali pa nagpaalam na ako na papasok muna sa kwarto ko. Hindi ko na napansin ang pagkabalisa ni Inay. Nang nasa loob na ako ng kwarto ko, tumulo na naman ang mga luha ko. Kahit masakit na ang mga mata ko sa kakaiyak, hindi ko pa rin mapigilan. Sa loob ng ilang araw, lagi lang ako nagkukulong sa kwarto ko. Nawalan na rin ako ng gana sa lahat ng bagay. Hoy, Lisette! Wala ka na bang gagawin kundi ang magmukmuk sa kwarto mo? Pumunta dito si Donald. Hindi mo man lang hinarap. Sinabi ko naman na sa inyo, ayoko siyang harapin. Handa ka pa rin naman daw tanggapin sa kumpanya nila. Ang lakas kasi ng backer mo Wala na po akong balak na bumalik doon. Sa iba na rin po ako mag-a-apply ng trabaho. Ano ba nangyayari sa'yo? Buhay ka nga at kasama namin. Pero para ka na rin sumama kay Richie. Ganun nga pong nararamdaman ko ngayon. Namatayan din po kayo ng asawa. Pero bakit hindi ninyo ako naiintindihan? Naiintindihan naman kita. Ang akin lang kalimutan mo na ang nangyari at harapin ang buhay mo. Siguro nga tama si ate.
Doon muna ako sa kanya. Para kasi akong masisiraan ng bait dito. Ako, Dahil sa inyo. nagpasulsul ka na naman sa ate mo. Hindi lang po akong aalis sa bahay na to, pati ang mga kapatid ko. Doon muna kaming lahat kay Ate Raquel. Ano? Iiwan niyo ako dito mag-isa? Dapat lang po yun sa inyo. Dapat lang na maging mag-isa kayo dahil sa ugali ninyo. Maawa naman kayo sa akin. Matanda na ako para iwan niyo mag-isa sa bahay na to. Pangako anak, magbabago na ako. Tsaka, nakalimutan niyo na ba ang sinabi ng ama ninyo? Huwag niyo akong pababayaan. Nakakapagod na kasi kayong intindihin. Alam ko naman. Ganito lang yata kapag tumatanda na. Huwag niyo na rin pong papupuntahin si Donald. Respeto na lang sa asawa ko. Huwag ka mag-alala. Hindi ko na siya papupuntahin dito sa atin. Mabuti naman po. Nang araw na yun, tumawag sa akin ang best friend ni Richie na umattend dun sa kasal namin. Tinatanong niya kung alam ko daw ang nangyari sa isa sa mga salarin. Namatay daw ito sa misteryong paraan. Nakinig lang ako sa mga sinasabi niya hanggang matapos ang tawag. Sino ang tumawag sa'yo? Yung best friend po ni Richie. Anong sabi niya? At natulala ka na dyan? Patay na raw yung isang salarin. Ha? Ano naman daw ang ikinamatay? Ang sabi niya po, posibleng barang dahil sa paraan ng pagkamatay ng taong yun. Totoo kaya yun? Inatake daw po ng mga insekto at pinasok ang katawan hanggang sa sumabog ito. Pati nga daw utak sumambulat. Sino kaya ang gumawa nun sa taong yun? Nakakatakot na talaga ang panahon ngayon. Hindi lang masasamang tao ang nagkalat, pati mga gumagamit ng karunungang itim. Isa na ang nagbayad. 2 na lang ang kailangang managot sa nangyari kay Richie. Bakit naman ganun kalupitan nangyari sa kanya? Baka ganun din ang mangyari sa dalawa. Mabuti pa nga po yon para makamtan agad ni Richie ang hustisya niya. Sinasang-ayunan mo pa talaga ang paggamit ng kulap o barang man yun. Hindi po ako sang-ayon dun. Kaya lang, parusa na yon sa taong yon. Kung sino man ang may gawa nun sa kanya, magpapasalamat pa ako. Hindi kaya lolo ni Richie ang may gawa nun? Hindi ko alam. Huwag niyo po siyang pagbintangan. Itsura pa lang niya Mukha na siyang mangkukulam. Nang sumunod na araw, naisipan ko na dalawin si Lolo Prudencio. Naabutan ko siya sa labas ng bahay niya at nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Hindi na siya gaya ng dati na laging masigla at may nakahandang ngiti sa labi. Ay, Lisette, salamat at dinalaw mo ko ngayon. Kumusta na po kayo, Lo? Hindi na gaya ng dati. Lahat ng sulok ng bahay puno ng alaala ng apo ko. Nakakalunod ang matinding kalungkutan sa bahay na ito. Gusto niyo po bang samahan ko kayo? Ay, hindi na, iha. Pagkatapos naman ng kaso ni Richie, aalis na rin ako sa bahay na ito. Balak ko na itong ibenta. Saan po kayo pupunta? Doon sa bunso kong anak. Yun talaga ang plano ko para kayo na lang ni Richie ang titira sa bahay na ito. Kaya lang, hindi na natuloy ang mga plano namin. Makakatulong po kung lalayo muna kayo. Kahit saan ako magpunta, lagi ko pa rin maaalala ang apo ko. Lo, nabalitaan niyo na ba ang nangyari sa suspect na nahuli? Oo, may 2 pang kailangang mahuli. Naniniwala po ba kayo na nabarang siya? Isipin na lang natin na yun ang karapat-dapat na parusa sa kanya. Siguro nga po. Hindi ko lang po maiwasang kilabutan sa nangyari sa taong yun. Hinihintay ko na nga lang ang tawag ni Hepe. Alam na raw kasi nila ang pinagtataguan ng 2. Ang bilis naman po nilang mahanap yung 2. Ganon talaga, iha, kapag may pabuyang kasama. Madali talagang masilaw ang tao sa pera. Kahit kamag-anak, handa nilang ipagkanulo. Alam ko matagal pa bago maghilom sa puso mo ang nangyari kay Richie. Pero gusto ko pa rin na makatagpo ka ng lalaking mamahalin mo.
Alam ko na yun din ang gusto ng apo ko. Sa ngayon po, mas gusto ko munang isipin muna kung paanong makakabangon sa matinding kalungkutang iniwan ni Richie. Hindi ko po alam kung handa pa ba akong magmahal balang araw. Wala akong hangad, kundi ang kabutihan mo. Maraming salamat po sa inyo, Lo. Sayang nga lang at hindi tayo nabigyan ng pagkakataon na magkasama-samang tatlo sa iisang bahay. Siguro, ang saya po nun. Habang nandito pa ako, dalawin mo ko ha. Kapag kasi umalis na ako, baka hindi na tayo magkita. Yun din ang pakiramdam ko na kapag umalis na si Lolo Prudencio, hindi na kami magkikita pa. May kirot ako naramdaman sa dibdib ko pero alam kong yun ang makakabuti sa matanda. Darating ang araw na manghihina ito at kakailanganin na makakasama sa buhay. Alam ko kung saan man siya pupunta mapapabuti ito. May 2 oras din ako nagtagal sa bahay ni Lolo Prudencio bago umuwi. Pagdating sa amin, nadatnan ko na tulala si inay na nakaupo sa sala. Nay, ayos lang po ba kayo? Nandiyan ka na pala. Kumusta ang lakad mo? Ayos lang naman po. May problema ba kayo? Ha? Wala naman. Medyo masakit lang ang ulo ko. Uminom na po ba kayo ng gamot? Hindi pa. Mawawala din naman ito mamaya. Ayoko naman na laging sanayin na uminom ng gamot. May sasabihin nga pala po ako sa inyo, Nay. Ano yun? Malapit na pong mahuli ang 2 pang natitirang salarin sa nangyari kay Richie. At sa wakas, mabibigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ng asawa ko. Mabuti naman kung ganon. Ang bilis yatang kumilos ng mga pulis ngayon. May pabuya po kasi kung sino makakapagturo sa 2. Sana, wag nilang sapitin na nangyari sa kasama nila. Parang mas kampi pa po kayo dun sa 2. Hindi naman sa ganon. Parang nakakapanibago po kayo ngayon. Di ba nga sabi ko masakit ang ulo ko. Gusto niyo po bang hilutin kong ulo niyo? Wag na. Lalabas muna ako ha. Hinihintay ko kasi ang tawag ng tsaida mo. Bakit lalabas sa po kayo ng bahay? Mahina kasi ang signal dito sa loob. Sige ho. Pakikumusta na rin po ako kay Chang. Nang mga sumunod na araw, mas lalo naging balisa si inay. Tuwing tinatanong ko naman siya, laging paiwas ang sagot niya. Alam ko meron siyang tinatago sa akin. Isang umaga may tumawag sa kanya. At pagkatapos napabulalas na lang ng iyak. Ano po nangyari? Sino pong tumawag? Tumawag ang tsaida mo. Wala na raw ang pinsan mong si Trent. Po? Ano daw ang ikinamatay? Barang ang sabi ng tiyang mo. Barang na naman? Hindi lang yun, anak. Pati yung kaibigan ng pinsan mo na kapitbahay din nila. Patay na rin. At yun din daw ang ikinamatay. Bakit sunod-sunod naman ang pagkamatay nila? Hindi ko alam. Hindi ko tuloy maiwasan na matakot. Nakakatakot nga na merong gumagala sa lugar natin na may alam sa karunungang itim at basta lang nang bibiktima ng mga tao. Matindi pa naman ang barang. Papatay ka talaga doon. Napapaisip tuloy ako kung iisa lang ba ang gumawa nun sa kanilang 3. Ayoko nang lumabas ng bahay. Huwag po kayo matakot, Nay. Hindi po yun mangyayari sa inyo. Sobrang sama na ng mga tao ngayon kaya hindi tayo nakakasiguro. Hindi ko naman po kayo pababayaan. Salamat, anak. Sa kabila ng mga nagawa ko, nananatili ka pa rin sa tabi ko. Hindi gaya ng mga kapatid mo, iniwan na nila tayo at sumama sa Ate Raquel ninyo. Hayaan na lang po natin sila. Baka mas mapapabuti sila sa poder ni ate. At sana naman ay makipag-ayos na rin kayo kay Ate Raquel. Dapat siya ang lumapit sa akin at hindi ako. Kayo naman po ang may kasalanan sa kanya. Kaya kayo na po ang magpakumbaba. Hindi ko gagawin yon.
Kaya wag mo nang ipilit pa. Sige po. Hindi ko na kayo pipilitin pa. Dahil sa patuloy na pagdadalamhati ko, hindi ko na rin namalayan ang paglipas ng mga araw. Wala na rin akong balita kung nahuli pa ang 2 salarin. Bigla kasing tumahimik ang kaso ng asawa ko. Dinalaw ko rin si Lolo Prudencio pero ibang naramdaman ko sa kanya. Pati tingin niya kakaiba din. Puno yun ng galit na hindi ko alam kung bakit. Nang magmamano ako, iniiwas niya din ang kamay na labis kong ipinagtataka. May problema po ba? Ikaw ang punot dulo ng lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang apo ko. Hindi ko po kayo maintindihan. Bakit ako po ang sinisisi ninyo? Alam mo ba kung sino ang nag-utos sa 3 na dahilan ng aksidente ng apo ko? Napag-utusan lang sila. Wala silang balak na hold upin si Richie. Ang gusto nila bugbugin ito. Turuan ang leksyon para layuan ka pero nakatakbo ang asawa mo. Dahilan para masagasaan siya. Nakaligtas nga siya sa 3 yun, pero hindi sa kamatayan. Sabihin niyo po sa akin kung sinong nag-utos sa kanila. Gusto kong malaman. Walang iba kundi ang nanay mo. Napakasama ng nanay mo. Walang kasing sama. Si Inay ang nag-utos. Siyang dahilan kung bakit wala na si Richie. Nagawa pa niyang pumunta sa burol ng apo ko. Wala siyang konsensya. Lo, hindi ko po alam na ganun ang ginawa ng inay. Kung alam ko lang po, pinigilan ko na siya. Umalis ka na. Mula ngayon, hindi na kita ituturing na asawa ng apo ko. Ikaw ang nagdala ng kamalasan sa buhay ni Richie. Kung alam ko lang, sana pinilit ko siya na huwag kang pakasalan, lalo na nang nagbabala na ang manika. Lo, huwag naman po akong sisihin niyo. Hindi ko po ginusto ang nangyari. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Umalis ka na at huwag nang babalik pa. Maawa naman po kayo sa akin, Lo. Hindi nga kayo naawa sa apo ko eh. Hindi rin ako maawa sa iyong ina. Humanda kayo sa galit ko. Hindi ko kayo mapapatawad. Lalo na ang nanay mo. Ipinagtulakan pa ako ni Lolo Prudencio palabas ng bahay. Kahit anong pagmamakaawa ko, hindi niya ako pinakinggan. Ilang sandali muna ako nanatiling nakatayo sa labas ng pinto bago umalis at umuwi ng bahay. Pagkarating, sinalubong agad ako ni Inay. Ano nangyari sa'yo? Umiyak ka na naman ba? Paano yung nagawa yun, Nay? Ano bang sinasabi mo? Alam ko na ang ginawa ninyo. Ang pinsan kong si Trent at ang mga kasama niyang humabol kay Richie nung araw na yon. Kaya siya na-aksidente. Anak, hindi ko alam ang... Huwag na kayo magsinungaling pa! Lalo niyo lang dinadagdagan ang kasalanan niyo eh! Pati pinsan ko, dinamay niyo pa! Oo, sige. Aamin na ako. Gusto ko lang naman natakutin siya eh. Dahil kasi sa kanya, naging swail ka na. Hindi ko naman alam na maaaksidente siya. Ilang beses ko na kasi kayong sinabihan na tigilan ninyo ang pakikialam ninyo sa amin. Hindi na nga kayo nakinig. Gumawa pa kayo ng paraan para saktan siya. Dahil sa inyo, maaga ako nawala ng asawa at ama. Itong ipinagbubuntis ko. Ano? Buntis ka? Oo, kanina ko lang nalaman. Balak ko sanang ibalita kay Lolo Prudencio. Pero, yun agad ang bungad niya sa akin. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko alam na ito pala ang kahihinatnan ng ginawa ko. Desisyon kasi kayo! Gusto niyo lagi kayong masusunod kahit na mali na kayo! Sige, lahat tatanggapin ko.
Alam ko na may kasalanan ako sa iyo. Magsisi man kayo. Huli na rin naman ang lahat. Hindi na maibabalik ang buhay ng asawa ko. Tama na nga yung pag-iyak ninyo. Dahil hindi na ako naaawa sa inyo. Sa galit ko, tinalikuran ko na lang si inay. Ang dami ko pa sanang gustong sabihin. Pero minabuti ko na lang na talikuran siya. Hindi na rin naman kasi magbabago ang pangyayari sa buhay namin. Mula nun hindi na kami nag-usap pa ni inay. Tuwing lumalapit siya, lagi ako umiiwas. Pinag-iisipan ko na rin na lumipat sa bahay ni Ate Raquel. Sandali lang! Sino kaya yung kumakatok? Kulang na lang sirain ang pinto. Sino ba? Nagulat ka ba na makita ako? Hindi ko lang inaasahan na pupunta ka rito. Wala si Lisette ngayon. Hindi siya ang sadya ko, kundi ikaw. Anong kailangan mo sa akin? Nagawa mo pang magtanong. Sa tingin mo, ano ang kailangan ko? Kung tungkol sa nangyari kay Richie, hindi ko kagustuhan yon. Hindi ko inaasahan na maaaksidente siya. Patawarin mo sana ako. Sa palagay mo ba, basta na lang mabuburan ng paghingi mo ng tawad ang nararamdaman kong galit at pangungulila sa apo ko? Alam ko na hindi. Kaya lang wala na tayong magagawa pa. Nagbayad na rin naman ng 3 gustong manakit sa kanya. Pero hindi pa ang taong nasa likod ng plano nila. Patawarin mo na ako. Alang-alang sa anak kong si Lisette at sa magiging anak niya. Naapo natin. Huwag mo na silang gamitin para lang makaligtas ka. Ano bang gusto mong gawin ko para mapatawad mo lang ako? Ang gusto ko, ang buhay mo mismo. Maawa ka sa akin. Hindi ko naman sinasadya ang nangyari. Mas matinding parusa ang gagawin ko sa'yo. Higit sa sinapit nung 3. Ikaw ba ang bumarang sa kanila? Ako nga. Mali ka ng taong sinaktan. Nawala ang pinakamamahal kong apo ng dahil sa kasakiman at pagiging makasarili mo. Diyos ko, ano ba itong nagawa ko? Sa sobrang sama mo, kahit Diyos, hindi ka na pakikinggan pa. Luluhod ako sa'yo. Kung kinakailangan, patawarin mo lang ako. Huwag mo akong sasaktan, pakiusap. Kailanman hindi ako marunong maawa sa mga taong ginawan kami ng masama. Teka, huwag ka munang umalis. Sabihin mo kung ano ang gusto mo at susundin ko. Sandali lang. Pakiusap. Naiwan na puno ng takot si inay habang nakatanaw sa papalayong matanda. Sa mga oras na yon, hindi na siya mapakali. Sa sobrang takot, nagdilim na lang ang paningin niya at sa gitna ng sala, dun siya nawalan ng malay. Ano pong nangyari sa inyo? Bigla kasing nagdilim ang paningin ko Hindi po ba masakit ang ulo nyo? Baka po kasi nabagok nang hindi nyo nalaman. Hindi naman masakit. Teka lang ho, ikukuha ko lang kayo ng tubig. Lisette, nandito kanina ang lolo ni Richie. At nalaman ko rin na siya ang bumarang sa 3. Si Lolo Prudencio? May alam sa karunungang itim? Oo, inamin niya yun. At ako na ang susunod na magdurusa. Humingi po sana kayo ng tawad sa kanya. Ginawa ko na ang lahat pero ayaw niya akong patawarin. Sigurado na hindi rin niya ako pakikinggan. Anak, natatakot akong mamatay. Tulungan mo ko. Hihingi po tayo ng tulong sa iba kung anong dapat gawin. O di kaya sa isang albularyo. Walang magagawa ang albularyo. Bakit hindi nakaligtas yung 3? Ibig sabihin nun, mabagsik ang barang ng matandang yon. Hindi naman po pwede na maghintay na lang tayo. Karma na to sa akin. Sa mga kasamaang ginawa ko. Huwag na po muna nating isipin yan.
Solusyon po ang kailangan natin. Bahala ka na, anak. Sumasakit na ang ulo ko sa kakaisip sa kung ano ang gagawin eh. Nagmakaawa na ako at humingi ng tawad. Pero ayaw naman tanggapin ng matandang yun. Hindi ganun kadali ang gusto ninyo. Ako nga eh. Nahihirapan pa rin na patawarin kayo. Nanay mo pa rin ako. Kahit nagkamali ako, mas marami pa rin ang sakripisyo na nagawa ko para sa'yo. Yun na nga po eh. Nanay ko kayo. Pero kayong dahilan ng matindi kong kalungkutan at pagdurusa. Ilang beses ba ako dapat kailangan humingi ng tawad, ha? Kahit ano naman kasi ang gawin natin, hindi na maibabalik ang asawa mo. Yun na nga eh. Dahil sa isang pagkakamali ninyo, hindi na siya babalik. Kung marunong lang sana kayong makinig sa akin, wala sana ako sa ganitong sitwasyon. Masaya sana kami ni Ate Raquel ngayon pero kayo ang sumira sa kaligayahan namin. Sinabi ko rin sa mga kapatid ko ang kalagayan ni Inay. Bumalik naman sila sa bahay maliban kay Ate Raquel. Pinuntahan ko rin si Lolo Prudencio, pero wala na ito sa kanila. Sabi ng kapitbahay, sinundo daw ng anak na lalaki. Walang nakakaalam kung saan sila umuwi. Naghanap din kami ng albularyo pero nasa malalayong probinsya naman ang tinuturo sa amin. At kailangan pa naming tumawid ng dagat. Sa paglipas ng mga araw, malaki na ang pinagbago sa kalusugan ni Inay. Unti-unting bumagsak ang kalusugan niya. Nagmukha rin siyang matanda kesa sa tunay niyang edad na 55. Nagkita kami ni Donald kanina. Hindi niya ako nakilala. Ganun na ba talaga katanda ang itsura ko? Nay, hindi na dapat kayo lumalabas ng bahay. Ilang beses na kayong nahihimatay eh. Baka kung mapano pa kayo. Pati ang mga tao at iba nating kamag-anak, iniiwasan na ako. Ako kasi ang sinisisi nila sa nangyari sa pinsan mo. Intindihin niyo na lang po sila. Hindi ganun kadaling mawala ng mahal sa buhay. Nararamdaman ko mas gusto nila na mawala na rin ako. Huwag niyo na po silang isipin. Kami na lang ang mga anak ninyo. Hindi po ba kayo masaya na nagkaayos na kayo ni Ate Raquel? Masaya naman pero ramdam ko pa rin ang pag-iwas niya. Minsan po, kailangan nating makontento sa kung ano lang ang kayang ibigay ng isang tao sa atin. Napatawad na kayo ni ate, yun po ang mahalaga. Ako ba? Napatawad mo na? Opo, Nay. Nasisiguro ko rin po na napatawad na kayo ni Richie. Pero hindi sapat para matakasan ko ang nalalapit kong kamatayan. Huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Posible po ang himala. Nung gabi, hindi na nakabangon si Inay. Namamaga din ng mga tuhod niya. Para itong nag-iipon ng nana sa loob. Tinawag ko na ang mga kapatid ko. Gusto niya kasing nasa tabi niya kaming lahat. Salamat mga anak. Sa kabila ng mga ginawa ko, pinili niyo pa rin na samahan ako. Mahal ka po namin. Wala po kaming hiling, kundi ang gumaling kayo. Imposible na anak na gumaling pa ako. Ilang araw ko nang laging nakikita ang ama ninyo. Alam ko na sinusundo na niya ako. Masaya na rin ako kahit papaano dahil magkakasama na kami. Tanging siya lang ang tumanggap at nagmahal sa akin ng buo. Ingatan mo ang sarili mo at ang pinagbubuntis mo. Yan lang ang tanging alaala na iniwan sa'yo ni Richie. Isa-isa rin nagbilin si Inay sa mga kapatid ko. Hindi na namin napigilang mapaiyak. Kahit si ate na malaki ang hinanakit sa aming ina, mahigpit na yumakap dito. Yun ang huling beses na nakausap namin si Inay. Pagkatapos nun, hindi na siya nakapagsalita. Puro daing na lang ang maririnig sa kanya. Nasaksihan din namin ang paglabas ng mga insekto sa katawan niya
na para bang pinamahayan na ito. Tuluyan na rin nabulok ang tuhod niya at inuod na rin. Nay, alam ko, nahirap na po kayo. Sige na, sumama na po kayo kay Itay para matapos na ang paghihirap ninyo. Huwag niyo na kaming alalahanin pa. Kami na ni Ate Raquel ang bahala sa mga kapatid namin. Pagkatapos kong sabihin yun, humugot ng malalim na hininga si inay tsaka binawian ng buhay ng gabing yon. Maririnig pa ang pag-alulong ng mga aso sa kapitbahay ng mga oras na yon, na parang alam nila na may pumanaw. Kami lang magkakapatid at malalapit na kamag-anak ang naghatid kay inay sa huling hantungan. Naging masalimuot man na naging buhay namin, marami pa rin ako natutunan na aral. Minsan inaalis sa buhay natin ang mga mahal natin. Hindi para parusahan tayo, kundi sila magtuturo sa atin ng mahalagang leksyon sa buhay para mas maging matatag pa tayo na harapin ang bagong yugto sa buhay natin. Hindi madali ang mabuhay sa mundo, pero laging isa puso na ang Diyos lagi nandyan para alalayan tayo at tanggapin ng biyayang kaloob niya. Maraming salamat Miss Gwen sa pagbasa ng aking sulat. Sana nabigyan ko kayo ng makabuluhang aral at inspirasyon sa naging karanasan kong ito. Wakas. Maraming salamat mga solid abangers. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, suportahan niyo po ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-comment. Huwag din pong kalimutang mag-subscribe sa channel ni Ingkong, Ikalawang Yugto, at kay Kuya Louie Horror Stories na special guest po natin ngayon. Hanggang sa susunod, God bless. Na naman? Nay naman pala yun. Hindi po, Nay. Pero sana naman, tigilan nyo na ang pagiging mapanghusga sa mga taong nakikilala ninyo. Baka... Sindan natin yung Uy, kung gano'n na po, dapat siguro ngayon pa lamang pag-isipan mo na kung itutuloy mo pa ang pakikipagrelasyon mo doon kay Lynette. Ay, Lisette, ay bullshit ka. Dahil nga sa inyo, kaya nagkandaleche. Dahil nga sa inyo. Sige po, tapos ako na naman ang gusto niyang mapanimpatsin. Wala na po kasi. Wala na. Wala ka na, tanggal ka na. Tanggal ka na sa grupo. Ayaw mo tanggal yung ngiti ko, naiinis ako eh. Okay po. Ano po ang gagawin dyan, Lo? Babasagin po ba yan? Gaga, babasagin, hindi babasagin. Sana tumutol ako sa plano ninyo. Sana pinilit ko siya na huwag kang pakasalan, lalo na nang mababala ng namanyay ka.